Jericho Rosales Janine Gutierrez celebrates Christmas together. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Muling nagatin ng kilig sina Janine Gutierrez 35 at Jericho Rosales 45 sa kanilang fans. Ito ay matapos maspatan si Jericho na present sa Christmas celebration ng pamilya ni Janine sa in-upload na video sa Facebook fan page ng dalawa noong December 26, 2024. Makikita sina Janine at Jericho na magkatabi sa picture taking ng pamilya ng actress. Nasa photo ang ina ni Janine na si Lotlot De Leon at second husband nito na si Fadi El Sori. Kompleto rin ang tatlong kapatid ni Janine na sina Max and Jessica at Cheto Gutierrez. Bukod sa mga ito, laking gulat at tuwa rin ng mga tagahanga ni Janine dahil naroon ang kanyang ama na si Ramon Christopher. Matagal nang hiwalay si Ramon Christopher kay Lotlot at maayos ang co-parenting nila sa kanilang mga anak. Nagkatrabaho rin sila sa GMA series na The Right One noong 2023. Present din sa celebration ang mga pinsan ni Janine na sina Ara at Ricky May Davao. Sina Ara at Ricky May ay anak ng celebrity couple na sina Jackie Lou Blanco at Ricky Davao. Si Ramon Christopher ay nakababatang kapatid ni Jackie Lou sa ina nilang si Pileta Corrales. Bukas sa publiko ang espesyal na touring at tingin ni Jericho at Janine sa isa't isa. Unang napansin ang espesyal na ugnayan ng dalawa nang magkatrabaho sila sa kapamilya primetime series na Lavender Fields, na kung saan gumanap sina Jericho at Janine bilang Tyron at Iris Boynavides de Vera. At habang sa kabilang balita naman, Vice Ganda wins this award at MMFF 2024, Gabi ng Parangal. Sa kauna-unahang kakataon, nanalo ng award si Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival 2024. Pinarangalan siya ng Special Jury Citation para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang And the Breadwinner East. Halata ang pagkakagulat sa mukha ni Vice nang tawagin ang pangalan niya ng presenters na sina Dennis Trelio at Lorna Tolentino. Pagtungtong ng stage, hindi pa agad nag-speech si Vice. Sabay inihayag niya na nagtanong pa raw siya sa director na si John Lana at co-star na si Eugene Domingo kung para saan ang award. Ipinaliwanag niyang hindi niya naiintindihan kung ang special jury citation ay para sa pagiging best o best performance. Sabay inihayag at nagtanong pa raw siya sa director na si John Lana at co-star na si Eugene Domingo kung para saan ang award. Ipinaliwanag niya na hindi niya naiintindihan kung ang special jury citation ay para sa pagiging best dress o best performance. Sa puntong ito, sumingit si Lorna at sinabing babasahin nila ni Dennis ang paliwanag sa natanggap na award device. Nakapaloob sa cue card ni na Dennis at Lorna ang explanation sa award pero hindi ito nabasa bago tawagin si Vice. Dito nabigyang linaw na ang natatanging pagganap ni Vice sa pelikula ang pinarangalan ng mga hurado ng MMFF 2024. Saka nagpasalamat si Vice na direktang sinabi na ito ang unang pagkakataon na nanalo siya ng award sa MMFF. Gayong maraming beses na siyang bumida sa mga nakaraang film fest. Lubos ang pasasalamat niya sa mga hurado na kinilala ang kanyang pag-arte. Pagkatapos ay dinedicate niya ang award sa mga bumuo ng pelikula. Una na ang director na si John Lana na gumabay sa kanya sa paggawa ng comedy drama film. Binahagi rin ni Vice ang award kay Eugene Domingo na aniya deserving na manalo o kahit man-nominate bilang Best Supporting Actress. Binagitin niya ang co-star na sina Maris Racal, Gladys Reyes at Malo Guzman. Nagpasalamat siya sa ABS-CBN sa pagbigay sa kanya ng oportunidad kahit alam daw niya na haharap pa rin sa maraming pagsubok ang kumpanya dahil sa kawalan ng prangkesa. Dinedicate ni Vice Ganda sa asawang si Ayon Perez na aniya ay pinakamasaya para sa kanya. Hindi rin niya malilimutang i-dedicate ang award na sa ina na alam din niyang excited dahil mayroon na naman itong madidisplay na trophy niya. Humiriting si Vice na hahabaan na niya ang kanyang speech dahil ramdam daw niya ang pagkakapanalo niya ng special jury citation ay nangangahulugang di niya makukuha ang Best Actor Award. Biro niya pang first runner-up daw ang peg ng kanyang award pero sa huli idiniin ni Vice na nagpapasalamat siya sa mga hurado sa pagkilala sa kanyang pag-arte. Narito ang kabuuan ng kanyang speech. I have long been waiting for this. At last finally I am seen. Hindi joke yun. Maraming salamat sa pagkilala niyo. Thank you so much tonight I am seen. With this movie, with this project, I am finally seen. I have been participating in the Metro Manila Film Festival for years. This is the first time na meron akong award. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinibigay pa rin sa akin ng ABS-CBN sa mga panahon na hirap na yung kumpanyang kinabibilangan ko. Pinipilit pa rin nilang gumawa ng magagandang proyekto, magandang content, at nagpapasalamat ako dahil sa mga pagkakataong di na nila kayang gumawa ng maraming proyekto, maraming content. Isa ako sa
pinipili nilang gumawa ng pelikulang ilalabas nila bawat taon. At maraming salamat kay Direk Jun Lana. Binigyan mo ako ng ganitong storya na inaantay na rin ng marami. Binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon. Gumanap sa isang karakter na hindi lang nagpapatawa, hindi lamang mang-aaliw sa mga manunood kundi tutusok sa mga puso at kaluluwa nang makakita dito at makakapagbigay ng maraming realizations at maraming aral sa magkatungay na pelikulang ito. Maraming salamat sa paggamay mo at my God, habaan ko na dahil baka ibig sabihin ng award na ito hindi na ako magbe-best actor. Baka ito yung mga award sa mga first runner-up yung baka. Sayang naman ang outfit, paakyatin na natin. Sikat naman siya for star value moment. Pero special jury citation, maraming salamat sa pagkilala at sinishare ko ito sa mga kapwa-artista ko sa pelikulang ito. I also share this to Eugene Domingos. I strongly absolutely believe who also deserves to at least must be nominated for the best supporting actress. Gayon din si Gladys, maraming salamat. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto kong i-share ito sa nanay ko. Nanay, mabigat na mabigat. Meron ka na namang i-display. Pupunasan at ipagmamalaki sa mga kasama mo sa simbahan habang pinag-rosaryo niyo ako. At inaalay ko ito sa aking asawa na si Ayon Perez. Siya ang pinakamasaya rito. At inaalay ko ito sa lahat ng LGBTQIA+ community. Para sa ating lahat ito. Maraming salamat Metro Manila Film Festival at kinilala niyo ako at kakayahan ko, isang baklang performer, ani pa ni Vice Ganda. At habang sa kabilang banda naman, video of Coco calling Julia nanay and Dregs netizen. Viral ang video na ipinost ni Coco Martin sa kanyang TikTok account. Sa maiksing video, hawak ni Coco ang bouquet of flowers na iaabot kay Jolie Montes, nanay. Sambit ni Coco at saka inabot ang bulaklak sa kapamilya address. Nagpasalamat naman si Julia sa sweet gesture ni Coco. Nangyari ang eksena sa loob ng sinian matapos ang preview ng Topak, isang Metro Manila Film Fest entry na pinagbibidahan ni Julia. 16-second video ay kinapapalooban ng pagsasama ni na Coco at Julia sa loob ng sinihan at maiksing kuha kay Coco na ipinopromote ang MMFF entry ni Julia. Ipinost ni Coco ang video noong nakarang linggo. Hindi naman nakaligtas mula sa mga mapanoring netizens ang TikTok video na ito. Umula ng komento mula sa netizens ang TikTok video. Marami sa kanila na nais makumpirma kung tama ang dinig nilang tinawag na nanay ni Coco si Julia. Sundot naman ng iba, indikasyon daw ba iyon na totoo ang matagal na balibalitang may anak na ang dalawa. May nagkomento man na sa ibang kuwang video, tatay naman daw ang term of endearment ni Julia kay Coco. May ibang netizens na nagsasabing may mga anak na umano sina Coco at Julia. Hayag naman ng isa pa, tila unti-unti nang nagiging vocal sina Coco at Julia ukol sa kanilang personal na relasyon. Ang iba naman mas napansin ang pagiging malambing ni na Coco at Julia. Kabila ng matagal ng balibalitang may mga anak na umano sila ay walang kumpirmasyon mula kina Coco at Julia. Isang netizens din ang nagpaunto ukol kay Willie Revillame na tila nadulas ng sabihing may anak na sina Coco at Julia. Nangyari ito noong gawin ang pre-debut event ng Willie Revillame noong July 14, 2024. Ito ay para sa launching ng kanyang TV game show na Will to Win. Sa event ay may mga ipinalabas na video greetings para kay Willie at isa sa mga bumati rito ay si Coco. Nagpapasalamat naman si Willie sa pagbati ni Coco. Subalit ang sumunod niyang pahayag ang kinagulat ng mga malo sa event. Coco to Julia at sa mga anak niyo, pamilya mo, salamat Coco. Sambit pa ni Willie sa isang follow-up article na inilabas ni Jojo Gabinete ng Cabinet Files ng PPH. Nabi raw nito na walang mali siya ang naging pahayag ni Willie. Pinunto pa sa artikulo na hindi na bago ang usap-usapang may tatlo ng anak sina Coco at Julia. Sa artikulo, hindi pa umaamin ang dalawa